Okay, then, praise God sa mga birthday celebrants. Ano ba ng birthday ngayon, si Girls, si Erwin, si Grace, at saka si Pipo. Meron pa ba na hindi nabati ngayon na December na nag-birthday? Darating na Usiwan, December 24 daw si Rainier. Sino pa ba sa December? Okay, praise God na nandito tayo sa second Sunday ng December. At next Sunday, Thanksgiving Day sa Lalawan yun. Yung mayang people gustong sumama. At si Miss Rosero gusto rin pumunta. Kaya nagsasuggest sila na yung adults mag-worship ng maaga. 8 to 9 para habol daw sila. So sana pagbigyan niyo ang hiling ni Mrs. Rosero para magisita niya rin ang La Union. Kasi namimingaw na. Gusto niya rin na mapunta doon sa matagal na panahon. So, Word Sunday, yun ang ating Thanksgiving. Pastor Noel ang ating speaker. Afternoon yun. So, praying na mapaghandaan natin yung ating celebration. At, of course, alam natin kung anong ginagawa pag Thanksgiving. Yung mga bata na mag-prepare para sa ganap ngayon, maganda, at yung mga party sa ating program. So, fourth Sunday is supposed to be sa Agno ako, so hindi ko alam ang gagawin ko kung may iwan dito yung aking katawan, nandun yung kaluluwa ko nandito doon ng aking katawan. So, anyway, praise God. Nasaan man tayo sa panahon na yun, ang malaga, nagpupuri tayo sa Panginoon. Kanina ang ganda ng handog na awit ni Sister Wing tungkol sa pag-aalay. So, sa binasa natin sa Hebrew chapter 7, nabanggit dito sa verse 28, minsan lamang naghandog si Jesus. At ito'y pang magpakailanman ihandog niya ang kanyang sarili. So gusto ko ibahagi ngayon tungkol sa handog, alay, o offering. So, paghandog o kaya alay at offering, kamong sinsalam natin na pag tayo nag-alay o naghandog, meron tayong binibigay. Pwede something, pwede yung ating panahon, pwede yung ating talent. So, nag-aalay tayo dito ng ating offering. Isa yan sa mga ginagawa natin ngayon. Yung pag-aalay o kaya offering, hindi ito bago. Sa panahon ngayon, sabi ng Apostol Pablo, i-alay ninyo ang iyong sarili bilang handog na buhay. Bilang tanda ng ating pag-worship sa Panginoon. Pero alam niyo ba, nasa Old Testament, usong-uso yung pag-aalay. Ibang-ibang klase ang pag-aalay sa Old Testament na ginawa doon ng mga Israelita. Naibahagi ko na ito noon, mayroong sin offering, mayroong burnt offering, mayroong gut offering, mayroong peace offering. So, daming ginagampanan ng mga Israelita para yung kagustuhan ng Panginoon, pag sila'y nagkasala, ay ito'y kanilang gawin. Para ano? Para muli, manumbalik yung kanilang fellowship sa Panginoon. Kasi pag hindi nila ito ginawa, pag nagkasala sila, putol yung kanilang fellowship. May kaparusahan na dumarating sa kanila. So, ganyan ang ginagawa ng mga Israelita under sa kautusan.
mahirap mabuhay sa ilalim ng kautusan. Nung binabasa ko yung Leviticus, bawat kasalanan may iba't ibang pag-aandog, iba't ibang pag-aalay. So, ganyan ang ginagawa ng mga Israelita. Magpasalamat tayo na yung pag-aalay na yun, hindi na tayo ni-required. Mamaya, ay kung anong klaseng kasalanan, anong klaseng offering, anong klaseng pag-aalay. Kung babasahin mo ang Leviticus, talagang pag hindi mo nasundan, kahit nag-alay ka, mali yung pag-alay mo, mas lalo kang magkakasala. Ganyan ang nangyari. I think by Mrs. Osiro nag-share sa inyo tungkol sa blood offering. At ito'y talagang napakahalaga sa panahon sa mga Israelita. At magpasalamat tayo na mayroong minsan nag-alay at nagbigay ng offering na yun. So, ngayon sa binasa natin, tungkol sa alay, na minsan may naghandog walang iba si Jesus, at handog na ito ang kanyang sarili. Ngayon gusto kong bigyan ng para maintindihan natin yung alay na ito na sinabi ng Hebreo na minsan lamang siya naghandog. Bakit minsan lamang naghandog si Jesus? Kung noon mga Israelita palagi naghandog, noong si Kristo yung naghandog, sinabi nito na minsan lamang. So gusto ko maintindihan natin yan. Bakit sinabi nito na minsan lamang na si Jesus naghandog? Wala nang sumunod na handog. Kasi, sabihan ng minsan, isa. Minsanan, isahan. Ibig sabihin ng minsan. So, meron tatlong dahilan na gusto kong ibahagi kung bakit sinabi nito na bakit minsan lamang na naghandog si Jesus. Una na makikita natin, dahil minsan lamang nanumpa ang Diyos sa handog. Sabi niya sa verse 20, ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin niyang pari ang iba. Ngunit nanumpa siya ng gawin niyang pari si Jesus ayon sa sinabi niya. So yung Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos na banal na Espiritu, sabi niya nito, ang Diyos ay hindi nanumpa ng gawin ng pari ang iba. Ngunit, nanumpa siya ng gawin niya ang pari. Si Jesus, ayon sa sinabi niya, ang Panginoon ay sumumpa at hindi siya nagbabago ng isip. Ikaw ay pari magpakailanman. So yung katotohanan nito, nang si Kristo ay maging pari, minsan lang ang Diyos nagsumpa. Maraming mga unang pari, yung mga high priest, palit-palit. Pero, minsan lang nagsumpa ng Diyos. Nang si Kristo mag-alay ng kanyang buhay. So yung mga Israelita, paulit-ulit sila. Maraming palit na dumadaan sa kanila para mag-alay. Pero si Kristo minsan lamang, kasi minsan lamang nagsumpa ang Diyos tungkol sa kanyang pag-alay ng kanyang sarili. Yun ang unang dahilan. Pangalawa, dahil buhay si Jesus, magpakailanman. So, kung noon yung pag-ugaling nila, papatay nila, manatiling patay yung hayop na inalay. Pero si Kristo, nabuhay magpakailanman. Nakita natin sa verse 24, sabi niya, ngunit si Jesus ay buhay magpakailanman. Kaya walang katapusan ang kanyang pagkapari. Magpakailanman. Ang minsan na pag-alay ni Kristo ng kanyang
mahal na dugo. So walang katapusan ang kanyang pagiging pari at ang kanyang paghandog. Kung noon, yung high priest, mag-alay siya, pag meron siyang kasalanan, pumunta sa Holy Eucharist, mamamatay siya. Kasi hindi pwede na pumunta doon sa Holy Eucharist, mag-alay yung high priest na mayroong kasalanan. Hihilahin na lang siya doon. At may babalik doon. Paulit-ulit yun. Kaya yung mga Levites doon, pinag-ikot po sila, hindi pili sila pumunta doon na mag-alay bilang high priest na may kasalanan. O luwas sa iyo na ginagawa, dapat malinis siya. Hindi pili magkamali siya na mag-alay, pumunta doon, kasi mamamatay siya. So, ang hirap, yung tungkulin ng mga Israelita, yung mga priest doon, kasi oras na magkami sila, sila ay mamamatay. Pero dito si Kristo ay magpakailanman. Ay siya ay buhay. At kung ituloy natin sa verse 25, sabi nito, ngunit si Jesus ay buhay ng pakailanman. Kaya walang katapusan ang kanyang pagpapari. Dahil dito, lubusan niyang maliligtas ang lahat na lumapit sa Diyos. Sa pamamagitan niya, sapagkat siya ang nabuhay magpakailanman upang mamagitan para sa kanila. So si Kristo na nag-alay minsan, nanatili siyang buhay. Dapat nare-realize niyo na si Kristo yung buhay. Nang umakyat sa langit, nasa kanan siya ng kamay. Nasa kanan siya ng Ama. So nanatili siyang buhay. Hindi siya nanatili nakapago doon sa cross. Hindi siya nanatili na bata. Hindi siya nanatili nakahiga. Subalit siya ay buhay. Nakakalungkot ngayon yung mga reliyosong tinatawag Kristiyano. Iba't iba yung pagtingin nila kay Kristo. Ang iba, bata siya. Dinadamit nila ng iba-ibang damit. Ang iba, nakapago pa sa krus. Ang iba, nakahiga. Nakakalungkot na hanggang lang doon yung kanilang pagtingin kay Kristo na very seriously sila na minsan inaalay, pinoposisyon niya kasi dia kupit na mayroong maitutulong sa kanila physically. Kaya, pag mayroong ganyan ang ganap, talagang nakakadara pa sila na manata na pumunta doon, makatats na lang doon sa sinasabi nila kasi magkakaroon daw ng pagod nung nagpanata sila, nagagaling sila physically, gagawin nila yan ulit-ulit kasi naghihintay sila ng kagalingan. Manata sila na sila ay papagpapalain, gagawin nila yan ulit-ulit kasi yun daw, yung hinahap na sarili na likulto, yun daw ang ibigay sa kanila ng sigla. Hindi nila na-realize na ng Diyos na dapat inaalayan nila yung buhay. Hindi yung ginawa na tao. Nakakalungkot na yung ganyan na rituals, pinupyan nila yun doon sa mga pagano na una noon, talagang kasalanan yung gumawa ng mga ilusmusan. Pero nakakalungkot na inadap na sinabing Kristyanismo na ginawa yun para sundan ng mga tao. So nakakalungkot na yung mga tao na gano'n. Kung kayo nakilala niyo ang Panginoon na buhay, manatiling buhay sa puso niyo at sa isip niyo. Hindi yung marirealize niyo na meron Kristo sa inyo, nakita kayo doon, nakatingala kayo doon. Kahit wala yun. Dapat wala, hindi yun. Kasi pag yun lang, kung nandun lang kayo, bago lang kayo marirealize na Kristiyano kayo, kung nandun lang kayo sa lugar na meron, kung nandun lang kayo marirealize na Kristiyano kayo, hindi. Dapat yung pagiging Kristiyano nakarating sa ating puso, na kahit saan kayo pumunta, may nagre-remensa kayo, na dapat gawin natin yung naranapan. Kasi mayroon minsan na nag-alay sa atin para sa ating kaligtasan. So, yun ang dahilan kung bakit minsan lang si Kristo namatay para ialay ang kanyang buhay sa atin para magkaroon tayo ng kaligtasan.
So, dahil sa buhay si Kristo magpakailanman, yung mga susunod, walang dahilan na mag-alay pa tayo ng iba't ibang mga hayop na rin-record sa Old Testament. Kasi, hindi ganap, hindi tuloy. Pero si Kristo'y kanyang dinampanan yan magpakailanman. Then, pangatlong dahilan, dahil siya lamang ang pinakapunong pari. O kaya, high priest. Sa verse 26, sabi niya dito, sa makatuwid, si Jesus ang pinakapunong pari na kinakailangan natin. Siya'y banal, walang kasalanan ni kapintasan man, iniwalay sa mga makasalanan at tinias sa kalangitan. So yung ang alay doon, yung inalay doon, kahit kasi na rin yung offering. Kung noon nagdadala ng mga hayop, yung mga nag-offering, ibinibigay sa high priest, at doon gagawin nila, ialay yun. Si Kristo minsanan siyang namatay, siya yung high priest, siya yung offering, yung kanyang dugo, yun ang napakahalaga. Kung noon, yung mga dugo ng hayop ay mahalaga. Sa Diyos, bilang alay ng mga Israelita, ngayon, minsan lamang yung dugo ni Kristo na dapat ma-realize natin. Kung tingnan natin sa Leviticus chapter 4, makikita natin dito kung ano ang ginawa ng mga Israelita pag sila'y nag-aalay. Para makita natin, ma-appreciate natin na kung ano ang ginawa ni Kristo na minsan lang siya nag-aalay. Noon, pag sila'y nag-alay, iba't ibang alay. Depende sa kanila, mga kasalanan. At yung high priest noon, na nag-aalay din siya sa kanyang kasalanan. Sa chapter 4, verse 3, sabi niya, kung ang nagkasalay, pinakapunong pari, at nadamay pati ang sambayanan, mag-aalay siya ng isang batang turo na walang kapintasan bilang handog sa kapatawaran ng kanyang kasalanan. Yung high priest noon, para sigurado siya na hindi mamamatay pag nag-alay siya, dapat mag-alay muna siya para sa kanyang kasalanan at para sa lahat. Ano dapat alay niya? Sabi niya, bull o kaya batang turo. So yun, ang high priest noon. Pero si Kristo, nang nag-alay sa kanya, wala siyang kasalanan, wala siyang kapintasan. Buong-buo yung kanyang pag-alay at yung sarili niya, yung kanyang dugo ang inalay. So anong ginagawa noon ng high priest pag nag-aalay sila? Dadalhin niya ito sa harapan ni Yahweh sa may pintuan ng tudang tibanan. Mapatong niya sa ulo nito ang kanyang kamay at papatayin ito. Kukuha ng kaunting dugo at ang pinakapunong pari at dadalhin sa tudang tibanan. Itutubog niya sa dugo ang kanyang daliri sa harapan nito at pipisikan niya ng 7 bisis ang tabing ng santuaryo. Lalagyan niya ng dugo ang mga sulay ng altar, insinsong nasa harapan ni Yahweh sa dahong banal. Ganyan ang rituals. Kailangan yung dugo pag nag-alay, bibisikan niya, ihalo niya sa tubig at bibisikan niya yung tulda, yung tabernacle, at yung dapat maganap yung rituals na yun para magkaroon ng bisa yung kanilang mag-aalay. Yun ang gagawin ng high priest. Ngayon, pag ang kapulungan ang nagkasala, anong ginagawa nila sa verse 13? Kung ang buong kapulungan ng Israel ay nagkasala, na di sinasadya,
kung makagawa sila ng labag sa kautusan, na di nila nalalaman, pagkatapos malaman nila maghahandog ng isang turo sa buong kapulungan. Okay, another turo. Okay, dapat yung turo na walang kapintasan. Pag ang nagkasala karaniwang tao, nandun yung high priest, nandun yung mga yung kapulungan, yung kabuuhan. Ngayon, ipag-ordinal yung tao na nagkasala, ano ang dapat ihandog nila? Sa verse sa 27, pagkaraniwang tao, sabi niya, ano ang kanyang alay? Kung ang nagkasala ay di sinasadya ng isang karaniwang tao, dahil sa lumbag siya sa utos ko, at malalaman niya ito, pagkatapos maghahandog siya ng isang babaeng kambing na walang kapintasan. So hindi lang turo, kambing, hindi pa lang ialay. Para mawala. Kasi pag kambing, hindi masyado mahal, madali. Okay? Madaling makabili ng kambing. Anong klaseng kambing? Babaeng kambing. So, iba yun sa pinuno, iba yung pagkaraniwan, at kung ituloy natin ito, iba't iba. Sabi niya dito, kung ang handog para sa kasalanan ay isang tupa, kailangan babaeng wala kapintasan. Yun, ulit-ulit na ritual sa ginagawa nila yun. Kukunin na yung dugo, iuibisig na doon sa tabernacle, at meron gagawin na ritual. Ngayon, pag yung pari, yung high priest, mali, yung kanya pagawa, pumunta sa doon ng kasalanan, mamamatay siya, papalitan siya. At bawat alay nila, mayroong ginagawa. Ang iba sinusunod na. Ang iba kukunin yung parte sa may dibdib, sa may hita, at dapat kakainin nila yun. At yung mga walang-wala talaga, ang inaalay nila ay ano yun daw? Kalapati. Pag walang-wala talaga, pili yung grain. Ialay nila. Pero, isang dakot lang. At yung matitira, yun ang pagkain ng mga pari. At kung kakainin nila, dapat nandun sa tamang lugar. Pili sila kumain ng natitira. Pero hindi pili kung saan. Dapat doon sa tamang lugar nila kakainin. Kung i-record niya sa atin ngayon, kahit ba natin gawin yun? Sabot pa siguro nag-aaral tayo. Dadalawang isip tayo. Kaya ginawa natin. Yung kambing kaya na ilahanay natin, walang kaming kapansanan. Meron kayong mga kamilo dito, meron kayong mga turo dito. Mahirap, no? Mahirap. Kung kahit kalapati man lang i-record sa'yo, mahirap magmuli ng kalapati. Mag-alaga tayo ng maraming kalapati para nakahanda. So, yung mga iba, nagsushortcut sila. Kaya minsan sa panahon ni Kristo, pumunta sila doon sa templo, yung gustong mag-alay, wala silang dala sa kanila. Kaya doon na lang sila namimili. Nagsushortcut sila. Kaya yung namimili nila, hindi tama. Ang nangyari, naging business yung pag-alay nila sa templo. Kaya nang dumating doon ang Panginoon, galit na galit ang Panginoon sa kanila. Ginagawa niyo ang negosyo, ang tahanan ng Diyos, binalibag na, lamisa. Kasi yung pag-alay nila, mali. Hindi karapat-dapat yung pag-alay nila. Hindi mali yung ritual sila, mali yung inalay nila. Napakahirap. Ganyan sa kautusan. Meron kayong mga tao ngayon. Gusto nang bumalik sa kautusan. Gusto gawin yung utos ng Diyos. Ewan ko kung napabasa nila yung mga ginagawa dito ng mga Israelita. Pag sila ay nagkasala, kung paano sila nag-aalay. For sure, hindi na ginagawa yun. Kasi alam din nila na si Kristo yung nakalay sa krus. Pero, hindi nila
nila tunay na pinapaniwalaan. Kasi Kristo lamang ang nagturo sa atin dahil sa kanyang dugo. Natapos na. Minsan nilang inanay doon. Pero nakakalungkot, marami ngayon na hindi nakakaibigan. Bakit? Pag-uli marami nagpipiling siya. Pagkatapos, pupunta doon magpapagod din siya. Tanungin mo bakit? Para mawala. Mabawasan ang aking kasalanan. Kasi namanata ako, nagkasala ako. Yung mga pamilya ko dapat mawala ng kasalanan. Pero pagkatapos noon, balitaan natin, balik doon sa dating gawin. Hindi na naiintindihan yung inalay ni Kristo. Ginagaya pa nila. Pero dito sabi niya, minsan lang nag-alay si Kristo sa krus. Hindi na dapat natin ulitin yun. At hindi dapat, pero ang uulit doon. Kasi sinabi, minsan lang ang Diyos nag-bless sa Kanya. Minsan lang, ganun pa. Dapat kaintindihan natin yun. Na minsan lang nag-alay si Kristo para sa kasalanan ng mundo. Yun ang dapat. Ibahagi natin. Ngayon, required ba tayo na mag-alay sa mga ganyan? Hindi na. Kasi unang-una, hindi natin alam. Unang-una, hindi tayo nasa kautusan. At maraming dapat i-consider pagka sasabihin natin na gagawin natin yun. Kaya sa panahon ngayon ng biyaya, anong sabi ng Apostol Pablo? Tungkol sa mga alay, bumalikan natin na sinabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 12, doon natin maintindihan. Kaya sinabi ni Kristo na minsan lang siya nag-alay at tayo bilang mga mananampalataya ngayon, minsan din ikaw mag-alay. Pero ano ang dapat i-alay natin? Sabi ng Apostol Pablo sa Romans chapter 12 verse 1 and 2, ito yung alay na nire-record sa atin kung gusto mong mag-alay. At dapat tayo mag-alay. Sabi niya, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo. Naialay niyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyo, baguhin ng Diyos ang iyong pag-isip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap sa kalooban ng Diyos. So, minsan lang, si Kristo nag-alay. Ngayon, nag-alay siya. Ano ang tungkulin natin ngayon sa panahon ng biyaya? I-alay ninyo ang iyong sarili bilang buhay. Kung panahon noon ang inaalay, pinapalay para dumanas ang dugo, ngayon hindi na. Kasi merong isa na minsan nag-alay ng kanyang buhay, minsan nabuhos ang kanyang dugo, tapos na doon. Ganap na. Sabi niya, tapos na. Tapos siya sa cross. Yung pagtubos, yung pag-alay, na hindi na dapat tayo mag-alay pa sa mga kagaya ng kambing, ng tupa, o iba't iba pa, grain, o kaya kalapati. Ngayon, isa lang hinihingay na sa atin. Kung noon, pinapatay ang alay, gusto ng Panginoon ngayon, ang alay natin ay buhay. Kalugod-lugod sa Diyos. Yung ating sarili. Yung ating buhay. Kasi yun ang ating pagsamba sa Kanya na buhay. Dapat ma-realize natin yun na minsan lang si Kristo nag-alay, hindi na kinakailangan na mag-offering, kayahin natin yun. Kasi minsan lang nangako ang Diyos ng siya'y gawin niya yun. Minsan lang napako sa krus nang siya'y gawin niya yun. At yun, mapakailanman. Siya ang karapat-dapat kasi wala siyang kasalanan, wala siyang kapintasan, walang masasabi. Tayo sa kanyang
pagiging tao na nag-ari ng kanyang sarili. Kaya yung dugo niya, once for all, yun ang paniwalaan natin na yun ang nagbayad sa ating kasalanan. Wala nang iba. Wala nang iba. Subalit, yung biyaya ng Diyos, yung sa'yo na matay, yun ang ibinungo sa atin. Sa panahon ng biyaya ngayon, tanggapin natin yun. Libre. Kung tayo babalik sa kautusan, kasi mahirap, hindi natin kaya yun. Tanggapin natin yung biyaya ng Diyos. Sabi nga na Apostol Pablo, dahil sa biyaya kayo naligtas sa magitan ng iyong pananampalataya, hindi sa ating gawa. Hindi tayo gagawa na mag-alay pa kung ano, ang kailangan natin i-alay ang ating sarili. Ang tanong, masaya ba kayo na nag-aalay ng iyong sarili sa Panginoon? Amen. Masaya ba kayo? Amen. Dapat, masaya tayo. Buong puso yung pag-alay natin. Alam ko na nag-alay na tayo. Pero hindi pa nag-alay ka, dapat na-realize mo. I-alay mo yung sarili. Sabi ko sa Panginoon, Panginoon, ito ang aming buhay, yung isa. Gusto kong i-alay ito sa iyo. Para meron kang kabayaan, meron kang kapanatagan, meron kang pag-asa. Na ang Panginoon, pagbalik niya, kasama tayo. So, dapat yun ang gawin natin. Manalangin tayo. Dakilang Ama, ngunit ko binalangin, nagpasalamat po sa panghaling ito. Thank you so much, Lord. Sa iyong dugo, sa iyong katawan, na inalay mo sa cross, minsan, kung iisang panahon, na hindi na dapat dublihin pa. Salamat Panginoon na ginanap mo ito sa cross, at ngayon, you are requiring us na ialay ang aming mga sarili bilang may nahandod sa iyo. So, ito ang aming pinapanalangin sa Panginoon Jesus. Amen. Maraming salamat, Pastor, sa napaka mabiyayang message.